tips na naman ang hatid namin ngayon dito sa Supremo Infinity Llamado Tips. Magandang araw mga ka-Supremo! Sa bilis ng panahon ay hindi na rin natin namamalayan na ang mga sisiw sa range ay kailangan na nating itali pagtungtong nito ng ika-6 na buwan. Usapang maintenance and cording, yan ang tampok sa ating episode ngayon. Haharap na ang ating Doc Kabalikat, Doc Irene Adriano, para sagutin ng mga katanungan na inihanda ng ating mga special guests mula sa different game farms. Sila'y handa na para ibato ang mga may init na katanungan mula sa maintenance at cording stage. Ang katanungan, Doc Irene, handa na ba ang iyong mga health tips? Oo naman, Miss Rose. Maraming salamat for having me here again. Muli mga ka-Supremo, kayo po ay magkomento sa ating Supremo page or mag-message. Malay nyo po sa susunod na segment, kayo naman ang kausap ko dito sa segment na ito. Welcome, Doc Irene. Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang katanungan. Simulan natin sa ating unang guest mula sa Totoy Agri and Poultry Supply, si Miss Romina Lorenzo. Hi, Miss Romina. Hello po, Ma'am Rose. Magandang buhay po sa ating lahat. Good morning po, Doc Irene. Good morning. Ito po kadalasan tinatanong sa amin ng mga suki namin sa tindahan. Ano po ba ang ire-recommenda ninyo na pellets to grains ratio sa panahon ng cording? At ano-ano po ang benepisyo ng grains sa patuka ng manok for their maintenance? Miss Romina, yung common na ratio kasi kadalasan sa ating cording o yung ating maintenance stage, kasi wala sila kadalasang ginagawa dyan, hindi pa natin sila nilalaban. So ang kadalasang ratio dyan ideally is 50-50. No? 50-50 pero depende yan sa hipo ng manok. Pwede mong i-adjust yung ratio ng pellet or nung kanyang grains, depende sa kung siya ay kulang pa ng pangangatawan o kaya ay kung sobra na siya. No? Kung sobra na siya, yung pangangatawan niya, bawasan mo yung pellet. Pag kulang pa, taasan mo yung pellet. Yung ating ready mix, naka 50-50 na siya, 50% na pellet, 50% na grains. Kasi meron na siyang sapat na enerhiya at protina para i-maintain yung katawan na yun. So, yung grains naman, ang benepisyo ng grains ay yung mga suke, doon sa tindahan na bumibili ng ating produkto. Yung grains kasi, pinapaganda niya yung gizzard. Yung balon-balunan kasi, yan ang pinaka-powerhouse ng panabong. Pag malaki yan, yung na-develop siya ng grains, malakas ang manok mo, lalo na sa conditioning. Okay, salamat po, Doc Irene. Tama-tama po, ang mga ready mix ay available po sa ating tindahan sa Totoy Agri and Poultry Supply. Salamat Pati na rin po. yung concentrate natin, ma'am, nandyan na rin. Yes po, available po. Yung Lahat ating ng lines ng Infinity. Yung 12 kinds at saka yung po. 8 kinds na. Yes, Doc. Salamat po, Doc Irene. Salamat. Ang ating susunod na guest naman, Doc, ay mula sa Wild Creek Game Farm. Ito na si Miss Casey Nieves. Doc, tatanong ko lang po, dito po kasi sa farm, kada may mga time po na umiikot po ako sa hoarding. Tapos po, may manok po akong nakapa, tapos po may sapola po. Itatanong ko lang po kung paano po ba nabubuo yung fat build-up sa manok at paano po ito maiiwasan lalo na sa hoarding. Yung sapola kasi or yung taba na nandoon sa kanilang, usually doon sa abdomen niya o sa tiyan niya, di ba? So nabubuo yan kasi pagka yung manok, unang-una pag mataas yung energy niya, yung energy na kinakain niya, yung high dietary diet niya, yung patuka na lang. Ayun, yung patuka niya mataas yung energy. Tapos, di ba, pag nasa talian yung manok natin, hindi yan masyadong ginagalaw. Nakatali lang siya, kain, inom, sampa sa tapos tulog, kain ulit. So, mas less yung activity niya. So, kadalasan doon nakukuha yan eh. Ang tanong mo ba ay paano maiwasan? Tama. So, kung ganun yung kasi yung nangyayari, ang maganda doon, dapat balanse yung kinakain niya. Hindi masyadong mataas yung enerhiya and dahil wala siyang galaw, mas maganda yung TP rotation, yung iniikot-ikot natin yung manok doon sa kanyang TP. Diba? Pagka kasi nilagay natin yung manok doon sa ibang TP, bagong mundo yun sa kanya o bagong bahay, magalaw siya, diba? So yung produkto natin, yung ready mix natin, sapat yung enerhiya niya, hindi masyadong mataas yung caloric content niya na para mag-build up nung taba yung manok. And meron din siyang pantulong para tunawin yung taba doon na sakat niyang katawan. Kaya papansin mo ang mga manok na kumakain ng Supremo Ready Mix, mas less talaga yung sapola nila. Na doon sa pera na lang sa edad kasi isang factor pa yung edad kasi. Pag matanda na yung manok, 'di ba? Mabagal na yung metabolism niya. So ang gagawin lang natin sa Supremo Ready Mix noon, babawasan lang natin ng gramo
yung kinakain niya. Kung 40 grams siya sa stag, babawasan mo lang ng 5 grams, magta-35. So makakatipid pa yung may-ari ng farm. Susunod naman, Doc Irene, ang ating third guest naman ay mula sa Wild Creek Game Farm din. Ito na si Jeffrey Monsanto. Hi Doc, good morning po. Ako po si Jeffrey Monsanto. Mapapansin po natin na naglulugon po ang mga manok. Ano-ano pong pwedeng hakbang ang gawin para mapabilis mapagpalit ng balahibo? Yung pagpapalit ng balahibo nila. Kasi pag naglugon yung manok, sir, kasi di ba mapansin natin, naglalagas yan, di ba? Tapos mga ilang linggo lang, may tumutubo ng maliliit. So pag nagsimula na yung tumutubo na maliliit na yon, pwede mo na ngayong bigyan yung kanilang maintenance na pagkain ng 45 at 32. No? 10%, ibig sabihin ng 10%, 1 kilo sa 9 na kilo ng pagkain nila. Yun yung 10% na halo. Kasi yung 45 or 32 kasi natin, sir, mataas ang protina niyan. Ang balahibo kasi ng mga manok na nakatali natin, more on protein kasi yung feathers nila. Kaya kailangan nila ng mataas na protina sa kanilang kinakain. Doc, marami pong salamat. Punta naman tayo sa ating susunod na guest mula sa Wild Creek Game Farm pa rin. Ito na si Jane Alilin. Hi, Jane! Hello po, Ma'am Rose. Hello po, Doc. Hello. Ako po si Jane Alilin ng Wild Creek Game Farm. Diretso na po ako sa katanungan ko po sa inyo. Oo. Kasi gusto ko na pong malaman kung ano po yung sagot. Sana masagot ko. Opo. Sige. Paano po mapapanatili ang maganda at matibay ng kalusugan sa manok sa pre-conditioning stage po? Sa pre-conditioning stage. Yes, Ayaw mo nang magkasakit yung naka-pre-con. Yes, po. Oo, kasi sa stage na yan, malapit na siya sa conditioning, tapos ilalaban na natin siya. So, ang maganda dyan, usually sa pre-con naman, nagbibigay na tayo ng mga vitamina. Ginagawa nyo naman siguro sa Wild Creek yan, di ba? So, yung spectrum natin, pwede rin yun para makatulong sa kanila na maging malusog. Kasi parang sa tao ba, may vitamina tayo para malakas yung resistensya natin sa sakit. Ngayon, dahil stressful yan, medyo may pakonti-konti ng activity sigurong ginagawa. Dito ba sa Wild Creek, ganun na yung ginagawa? Yes po. Ganun na. So, yung vitamina na yon at saka yung paglalagay ng protina, mataas na protina, pwedeng makatulong yun sa kanila. At yung biosecurity pa rin. No, magandang biosecurity pa rin yung makakatulong doon sa pagpapanatili ng katanungan mo para hindi sila magkasakit. Kasi once na ma-stress yan, papasok na yung sakit sa kanila. Thank you po, Doc Irene. Maraming salamat, Doc Irene. Napakaraming ang bagay ang dapat tandaan kapag nasa maintenance and cording stage na. Sumali na sa ating mga social media accounts. Hanapin lang ang Supremo Infinity para lagi kayong updated. Ako po ang inyong kaalyado at nakasubaybay sa lumalaking samahang Supremo. Ang inyong paboritong host, Rosco, at your service. Kita-kits tayo sa susunod na linggo sa Supremo Infinity. Ilabas ang buong potensyal. This portion was brought to you by Supremo Infinity.